Ito pala yung iluluto ko sana noong nakaraang 7 taon. Kaso hindi ako natuloy dahil biglang kumulog. Ayan o, pakinggan nyo. Diba? Nagulat din kayo? Simulan na nga natin yung kwento. At dahil nga sana may buhok. Napakaraming bunga nitong tinanim kong siling panigang. Ayan, nalanta na nga sa sobrang daming bunga niya. So ayun, dahil nga sa napakarami ng bunga niya, ayan lang po yung nakuha ko. Nasa 5 piraso lang yata man. Actually, marami naman talagang bunga yun, kaso 2 puno lang yung nabuhay. Pinaglaruan man kasi ng mga aso, kinuy-kuy nila nung bagong tanim pa lang. So, paano ko kaya gagataan ito? Ikukunti lang talaga. Gusto ko pa namang makatikim nung ginataang sili na may dilis at taba-taba ng baboy. Ano ba yan? Why? Ba't bigla man dumami? Saan naman galing ito? Mukhang hulog ng langit na naman ito So ayan, may nagbigay sa atin ng siling panigang para sa yung bagang. Galing Inurangan pa yan. Pwede naman siguro tong gawing chili garlic oil, diba? Pero saka na yun, gataan muna natin. Para daw pala medyo mawala yung anghang nito, kailangan tanggalan ng boto. Kaya ganun muna yung gagawin ko sa ngayon. Pero syempre, kailangan kong mag-gloves, para hindi maanghangan yung kamay ko. Kasi yun naman talaga ang main purpose ng gloves. Protection sa kamay, hindi protection sa pagkain. Totoo yan, B. Kasi diba pag naka-gloves ka, hindi ka na masyadong aware sa kung ano man yung hawakan mo. Kasi nga alam mong protektado yung kamay mo. Unlike pag bare hands, mayat maya maghuhugas ka kapag alam mong may nahawakan kang marumi. Alam ko yan kasi 6 years akong nag-gloves as food handler. Kaya wag kayo masyadong mag-inarte na dapat naka-gloves para mas malinis. Diyos ko, hindi mo sure kung gaano na katagal nakasuot yung gloves sa kanya. Unless nakita mo talagang bagong suot niya lang. Ganun yon. Gloves are for hand protection. Ayan, nagalit na tuloy ang sanlibutan. At dahil nga sa hindi ako sure kung uubra ba yung pagka-immortal ko kapag nakidlatan na ako, nag-pack up na lang ako, tsaka pumasok dito sa loob para ituloy pa rin ang pagluluto. Walang makakapigil sa akin. So, ganyan po yung pinagagawa ko sa mga sili. Isa-isa ko po silang inimbalsamo. Hiniwaan sa gitna, tapos tinanggal yung lamang loob. As in lahat. Yung mismong sili lang talaga yung itinira ko. O syempre, alangan isa-isa ko pa yung ipakita sa inyong lahat. Ang dami-dami niyan. Fast forward na lang natin. Okay na tong mga naimbalsamo kong sili. Ang dami pang natira, hindi ko pa nga yata nakalahati Okay na to kasi hindi naman masyadong mahilig sa maanghang dito sa amin. Ako lang naman yung mahilig kahit may almoranas ako. Ngayon, hugasan na natin para mas lalong matanggal yung anghang. Alam nyo, dito kayo medyo mag-ingat kung pwede mag-face mask kayo kasi habang hinuhugasan ko ito, alam nyo yung amoy niya na maanghang na makakueng sa uleng. Grabe, umaalingasaw talaga. Diyos ko, nagkanda ubo-ubo ako dito talaga. Totoo yan, nakakaloka. Ba't kaya ganun, no? Ngayon, iluluto na natin, balik tayo sa labas with my new outfit. Alam nyo kung bakit? Kinabukasan ko na to niluto, kasi umulan ng malakas. Dinoble check ko lang yung kalangitan kung uulan na naman ba ulit, pero parang hindi naman. Kaya simulan na natin ang pagluluto. Bawang sibuyas luy, ewan ko ba't may pulang sili dyan, imanghang na nga. Transition lang ginawa ko para mahiwa na ng kosa. Medyo basa na naman yung mga kahoy. Ano ba yan? Ang hirap magluto sa dalikan kapag ganitong tag-ulan. Ngayon, maggisa na tayo sa sarili nating mantika, hindi sa kapitbahay. Pagkatapos ay inilaglag ko na ang mga aromatics, sabay-sabay na yan. Ewan ko ba't may sili talaga dyan na pula. Imanghang na nga yung niluluto ko. Nung nagisa na ng maigi, inilaglag ko na ang mga siling panigang para sa yung bagang na hiniwa-hiwa, inimbalsamo, tinanggalan ng buto at hinugasan na rin. Timplahan ko na habang ginigisa ko pa ito Wala pala akong nabiling carnivorous notatum kaya itong horse cubes na lang ang inilagay ko. Nilagyan ko din ng paminta kahit alam kong maanghang na. At nasobrahan ko pa kasi hindi ako tumitingin. Bahala na dyan. Oy, nilagyan ko din ng asin nang hindi ulit tumitingin. And then, itong mga dilis na nabili ko sa Maribelis. Medyo naparami din yung lagay ko ng dilis, pero okay na yan. Parang mas marami pa tuloy tignan kaysa dun sa sili. Next na nilagay ko ay ang gata salvaje. Isang pakiti lang. Kunti lang naman itong niluluto ko Pinanlawan ko lang ng tubig para makuha yung mga residue. Tapos para magkasabaw din ng konti kasi pakukuluan pa natin ito ng matagal na panahon. Hanggang sa yung nagmamantika na ba yung gata. After all the stops and starts, ganyan na po yung itsura. Pinabayaan ko lang. Then after so many years, ganyan na itsura niya. Nadidecompose na. Nagbago isip ko, dinagdagan ko pa ulit ng isa pang gata. Baka sabihin na naman kasi kulang yung gata na nilagay mo.
Pagkatapos ay nilagyan ko din pala ng konting Nutella granules or sugar. Tikman ko nga muna. Ay, manghang pala ano. Sili nga pala ito, akala ko kung sitaw. Pinakuluan ko lang yan ulit ng matagal na panahon hanggang sa maging ganyan na yung itsura niya. Luto na yan, B. Kuha na ako ng kakainin ko at hindi ng kakainin mo. Ipasok ko din pala sa loob, baka matuyuan doon ng sabaw sa may ngalab. At ngayon, andito na tayo sa climax and exciting part. Samahan nyo akong kumain ng ginataang silye with Dailis from Mariveles. Mainit pa yung kanin, mainit din yung ulam, kaya mas nakakapaso ito dahil maanghang. Kaya ayan, inantay ko munang lumamig. Ano? Ayan, pwede na to, kain na tayo. Maanghang yung lasa niya, pero ano naman, yung toiletries, ganun ba? Ano ba yung tawag? Yung eau de toilet, ganun ba yun? Eau de parfum. Basta yung ganun yung natotolerate mo siya. Tolerable? Tolerable. Tama ba? Tama ba yung English ko? Tolerable naman siya. Parang ganun. Tolerable yung anghang niya, ganun. Tapos, ang ayoko lang, medyo nangibabaw yung lasa ng Dailis kasi nasobrahan ko nga yung lagay. Naaliw man kasi ako sa paglagay, Diyos ko. Yun lang naman, gawin nyo din to kung gusto nyo. Kung mahilig kayo sa maanghang. Kasi ako kinabukasan, pag jebs ko sa CR, nasunog yung wet packs ko. Maapdi. Totoo yun. Kaya parang ayoko nang uliting lutuin ito. Yun lamang po. Please follow me for more and please subscribe on my channel sa Red Up. Oliver Castro Channel. Muli, ito po ang inyong immortal pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.